Hi, today I just want to show you a variation of the brownies that we made before. So, this is cream cheese brownies. So, kakaiba siya kasi brownies na may cream cheese na kasama. So, para dito, kailangan natin ng isang recipe nung ginawa natin na brownies before, or po pwede rin naman na bumili na lang tayo ng boxed brownies na favorite natin. Para sa ating cream cheese mixture, ang kailangan natin ay 1 box or 1 package ng softened na cream cheese, 1/4 cup ng sugar, 1 egg, and half a teaspoon ng vanilla. So, yan lang yung mga kailangan natin. Yan. So, para dito sa ating brownies, nagawa ko na yung mixture natin. So, kung gusto nyo mapanood kung paano siya ginawa, refer na lang kayo dun sa ating video kung paano gawin yung brownies. Gusto kong i-bake yung ating brownies dito sa ating mini muffin pans para bite-sized pieces na siya, hindi na ako maghihiwa. So, para mai-transfer natin yung ating brownie mix dito sa ating mini muffin pan, gumagamit ako ng scooper. So, this is a small scooper yung ginagamit kapag gumagawa ng cookies. Para pare-pareho yung size niya, yung kapal, at saka madali siyang i-transfer. So, itong aking scooper, binrush ko with oil para hindi manikit yung ating brownie mix. Ngayon, itong ating mini muffin pan, inisprayan ko rin siya ng cooking spray. Yan, so i-scoop lang natin yung ating brownie mix and then ita-transfer natin dun sa ating mini muffin tins. Yan, so madali lang siya, di ba? So gagawin lang natin yan hanggang mailagay natin lahat ng ating brownie mix doon sa muffin tin. So pagka na tayo nailagay yung ating brownie mixture dun sa ating pan, medyo itap lang natin siya ng konti. So, for our procedure, ibibit natin yung ating softened na cream cheese hanggang maging creamy siya. Yung ating cream cheese, i-add natin unti-unti yung ating sugar. And then, ibibit natin ulit. Next, i-add natin yung egg. Pati na rin yung half a teaspoon ng vanilla. So, mix natin to ulit. Ating cream cheese mixture. Ngayon, ang gagawin natin dito is isasali natin to sa isang piping bag. Ngayon, kung wala kayong piping bag, po pwedeng ang gamitin nyo is isang plastic na makapal, say yung ziplock bag, and then butasan nyo na lang yung dulo niya ng maliit. So, transfer na natin. Yan. So, yung cream cheese natin nandito na sa loob ng piping bag. Ngayon, ipapipe natin yung cream cheese natin doon sa ating brownie. So, para mailagay natin yung cream cheese natin doon sa ating brownie, bali, i-insert lang natin yung tip ng ating piping bag doon sa brownie mixture natin. And then, mag-i-inject tayo ng cream cheese doon sa gitna niya. So, gagawin lang natin yan hanggang malagyan natin lahat ng ating brownies. So, para malagyan natin ng design yung ating brownie, kukuha lang tayo ng stick. So, itong stick na to is like yung ginagamit natin sa fishball or sa squid balls or sa banana cue. Lang natin yung ating stick dun sa taas kung saan nandun yung dulo ng ating cream cheese. And then, we will bring it down. Papunta sa gitna. Gawa tayo ng tip sa dulo. Next, yung kabilang side naman. So, every time na gagamitin nyo yung stick,
pag tinanggal nyo siya, kailangan iwa-wipe off nyo para hindi sumama yung chocolate doon sa ating cream cheese. So, pwede nyo rin i-arrange yung gilid niya para medyo maganda yung shape ng inyong heart. So, gagawin lang natin yan hanggang magawa natin ang design lahat ng ating brownies. Natin ng heart design, yung ating brownies. So, ready na tayo na ilagay siya sa oven. So, we will bake this according to package directions kung ang ginamit ninyo is yung box na brownie mix. Ngayon, kung ang ginamit nyo naman is yung ating recipe ng brownies, sundan nyo na lang kung gaano siya dapat katagal i-bake. So, ilalagay na natin to sa oven. Nilis ko na siya actually sa oven. So, malalaman nyo kapag luto na yung inyong brownies, kapag sinundot natin siya ng toothpick or stick, at wala nang sumama sa kanya. Yun. So, ibig sabihin nun, luto na siya. So, i-cool down muna natin to completely bago natin hanguin. So, our cream cheese brownies. So, bawat isa sa kanila, nilagay ko doon sa ating cupcake liner. So, tamang-tama ito pang regalo or pangdala sa mga potluck. So, sana nagustuhan nyo to at sana i-try nyo tong ating recipe. So, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.